Breaking news po tayo mga kababayan. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada ay sumurinder na po sa CIDG. Siya po ay sinundo ng mga taga CIDG kasama po si DILG Secretary Chan P. Cremolya. At ito atin pong pakinggan ito pong pahayag ni Senator Jinggoy Estrada bago po siya nag-surrender sa mga taga CIDG. Magandang hapon sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure.
I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? Ayan mga kababayan ha. Itong si Senator Jinggoy Estrada ay yan, kanyang sinasabi na siya po ay voluntary surrender na po sa CIDG. At ito ang nakapagtaka mga kababayan. Kasi marami dyan na lalo na kay Tambaloslos na maraming nag-aakusa, nagsasalita pa nga itong ating mga magigiting at matatapang na mga 18 Marines na sinasabi na sila po'y nagdi-deliver ng mga mali-malitang pera dun sa mga pinangalanan po nilang mga politiko. At nakapagtaka kasi itong mga ibang mga senador natin, lalong-lalo na itong Walkout 11 na pilit nilang pinipigilan ito pong gagawing pagbubukas po ng Blue Ribbon Committee na kung saan imbestigahan ulit itong flood control. Tila ba parang meron pong pagpipigil o meron pong nagkukuman sa kanila na dapat wag na po buksan ulit ito pong investigasyon sa flood control. Kagaya nga itong tama po yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos doon po sa kanyang press con doon sa Kamuning Bikiri na sinasabi niya po na ang mga 13 majority senator ay kinikis build up na po. At ito na, itong si Senator Jinggoy Estrada, nung mga nakarang mga araw, ito po ay nagpiyansa na po ng di ako nagkakamali, mga nasa 90,000 pesos po. At ngayon ay meron po siyang panibagong kaso. Ito po ay plunder at wala po itong piyansa At ito siya po ay kusang nag-surrender dito po sa CIDG. At ito pa, inisa-isa sila, tama yung sinasabi ni Senator Aimee na inisa-isa sila na case build up. Siguro po, kaya po sinasadya nila yan para makulong kasi ito pong mga kabilang kampo po, itong mga Walkout 11 ay meron po silang panukala na dapat pagbawalan po itong online voting. So, ibig sabihin yan, kung karamihan po dito sa ating mga senador dito sa Majority 13 ay makukulong po, hindi na po pwedeng bumoto, lalong-lalo na dito sa gagawing impeachment laban kay VP Sara. At maraming nagsasabi, yung mga abogado, lalong-lalo na itong mga abogado po ng kampo ni VP Sara Duterte, na ito pong kahit ito pong karamihan sa mga Magic 13 o Majority 13 ay halimbawa kung hindi makaboto, wala pa rin pong mangyayaring conviction na magagawa kasi kailangan po ng 16 na boto sa mga senador bago po ito ma-convict o anong tawag dyan para ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. So kung sila po ay 11 lang, kahit madagdagan pa sila ng 3 o sino man yung lilipat na mga taga Majority 13 na lilipat po sa Minority 11. So magiging 14, hindi pa rin po sapat. Kaya abangan po natin ang mga susunod na mga kabanata kung meron pa bang susunod dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi itong si Senator Villanueva at saka Senator Chis Escudero, ito po ay matagal ng kanilang sinasabi na ito po ay
kasama nila ni hindi lang kasama o isa po sa mga inakusahan dun sa flood control na nakikinabang di umano. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig, panonood at abangan po natin yung mga susunod na kabanata, lalong-lalo na po ito pong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na abangan po natin. Laban lang. Bye-bye.